Pumayag na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa panukalang tigil putukan sa Gaza. Ito ang kinumpirma ni US Secretary of State Antony Blinken kasunod ng kanyang pagbisita sa Israel at pakikipagpulong sa iba't ibang opisyal. Dahil dito, pinauubayan na ni Blinken sa Hamas ang pagdedesisyon sa ceasefire. Si Netanyahu naman pinangahawakan ang mungkahi ng Amerika na mapalaya na ng Hamas ang kanilang mga bihag. Bago ito, nagbabala si Blinken na posibleng ito na ang huling pagkakataon para matiyak ang tigil putukan sa Gaza. Isa ang patay habang 6 pa ang nawawala matapos ang paglubog ng isang yate sa Sicily, Italy. Ang 56 meters na yate ay may lula na 22 individual na kinabibilangan ng 10 crew at 12 pasahero na pawang mga dayuhan. Kabilang sa mga nawawala ang British tech tycoon na si Mike Lynch, habang kasama naman sa 15 mga nakaligtas ang asawa niya. Base sa investigasyon, tinamaan ito ng water spout na kahalintulad ng ipo-ipo. Patuloy ang search operations sa lugar. Ginulat ng leader ng K-pop girl group na 21 na si CL ang kanyang mga tagahanga. Surpresa kasi siyang nag-perform sa concert ng boy group na Treasure sa Seoul sa South Korea. Mas natuwa pa ang fans nang in-upload ng YG, ang agency ng Treasure at previous label ng kanilang grupo, ang video ng performance ni CL sa official YouTube account ng 21. Ito ang unang video na in-upload sa account sa loob ng 7 taon matapos ang disbandment ng grupo. Bago ito, maugong din ang umano'y pagsasama sa isang proyekto ng grupo na kinabibilangan din ni Sandara Park, Minzy at Park Bom. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.